So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, siguro karamihan naman sa atin dito ay aware sa naging statement ni President Joe Biden nung nakaraang araw na kung sakali nga na aatakihin ang Pilipinas, especially nga po ng China, ay hindi po sila magdadalawang isip na tumulong sa atin because of the Mutual Defense Treaty nung 1951. So dahil nga po sa statement nga po na yun mga ka-Streetwise, itong foreign minister ng China ay nag-ali-aligid po sa Amerika at tumaasa na makakaroon po ng magandang resulta yung pakikipag-usap ni Joe Biden at saka ni Xi Jinping. Kasi meron silang schedule na pakikipag-usap eh. So, ang gusto ng foreign minister po ng China ay maging maayos po yung lahat. Yun nga lang po mga kababayan, para po tayong nakikipag-usap sa sintu-sintu dito. Mukha pong sintu-sintu talaga itong gobyerno po ng China kasi 'di ba, ang gusto nila ay makipag-ayos pero yung ginagawa naman ng military nila ay iba. At especially nga po mga kababayan, gumawa po ng isang mapanganib na hakbangin itong China na binuntutan po yung eroplano ng Amerika na almost 10 feet nga raw po yung layo. So isipin nyo lang mga ka-Streetwise no, kung gaano kadelikado yon. So ito mga kababayan, no, para hindi na lang po ako maingay, basahin na lang po natin ito no para makuha po natin yung narrative. So ito no, okay, basahin natin to no. Ito si si Zhang Yi. Zhang Yi ba yan? Basahin ko na nga lang. So sabi dito, China top diplomat starts US visit as Biden stands firm. Okay. So ito po ay nabalita kahapon, October 26, 2023. And then ang sabi nga dito, China's top diplomat open talks Thursday in Washington as he readies a potential summit between President Xi Jinping and Joe Biden, who ahead of talks vowed to defend Asian allies. So Asian allies, tayo yon. Isa tayo doon, I mean. So continue natin ha, sabi dito, Foreign Minister Wang Yi is paying a rare. So ibig sabihin no, napakabihira. Napakabihira ito gawin ng foreign minister na pumunta po siya sa Amerika. ewan natin, malay nyo, medyo nasisindak na po yung China, pero sa tingin ko parang, ewan ko ba, ang gulo ng China. Continue nga natin, ang sabi dito, Foreign Minister Wang Yi is paying a rare high-level Washington as the world's two largest economies seek to manage, if not resolve, a host of disputes that repeatedly sent tension soaring in recent years. Yan. Wang will begin his visit by meeting Secretary of State Antony Blinken, who traveled to Beijing in June and will welcome his counterpart for a closed-door dinner. So makikipag-usap nga itong si State Secretary, no? Tama ba? Secretary of State na si Antony Blinken at saka si Wang Yi. Okay. So malinaw dito mga kababayan na umaasa po itong China na magkaayos. Kung di man lang magkaayos, ay mamanage yung mga nangyayari. Yun nga lang po mga kababayan, ito po yung example po ng para po tayong nakikipag-usap sa mga sinto-sinto. Kasi nga po, no, nung nabalita nga po itong pangyayari po na to, meron na namang ginawa po kung katangahan nitong China. So ito yun, no, pakita ko sa inyo. So ito ay nabalita kahapon din ata, no? Kanina lang to nabalita, kanina lang pala. So sabi dito ito yung kasabay ng nakikipag-usap yung foreign minister sa Amerika. Ito naman po yung nangyari sa PLA, sa People's Liberation Army po ng China. Ang sabi naman dito, Chinese fighter jet nearly collides with American B-52 bomber over South China Sea, US officials. So, ibig sabihin nito mga kababayan, binuntutan po ng J-11 ng China, yung eroplano, yung B-52 po na eroplano din po ng Amerika. Bali, itong B-52 bomber po na to, ito po yung isa po sa pinakalumang eroplano po ng Amerika na paali-aligid po sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. Okay? So basahin natin to dito, no? Ang sabi dito, the fighter got within 10 feet of the US aircraft according to officials. So isipin nyo lang mga kababayan kung gaano kadelikado yon. 10 talampakan lang po yung pagitan habang lumilipad nga po itong B-52, 10 talampakan lang po yung pagitan habang lumilipad din po itong J-11 po ng China. Actually, may video po nito na papakita ko po sa inyo mamaya. And then, mga kababayan, continue lang natin. Sabi dito, no, a Chinese fighter pilot nearly crashed into an American B-52 bomber over the South China Sea during a nighttime intercept on Tuesday according to US Indo-Pacific Command. So Tuesday, 2 days ago, no?
The Chinese pilot demonstrated poor airmanship in his J-11 jet, flying within just 10 feet of the B-52 bomber with uncontrolled excessive speed, putting both planes in danger of colliding according to US officials. So mga kababayan, ito po yung video, panoorin natin to, no? Teka lang, lakihan natin. So yan. So ito mga kababayan, no, panoorin natin to. No? Medyo malabo lang po yung video pero nakuwanan po ng video. Okay? So ito po yon. Yan, no? So parang anino lang po yung nakikita natin dito pero malinaw po na dalawang eroplano po yung lumilipad ng magkatabi. Okay? So syempre mga kababayan, hindi mo naman siguro kailangan na maging piloto para sabihin na sobrang delikado nito. Hindi naman tayo ganun katanga katulad po ni Mr. Sasot. Ayan mga kababayan, di ba? So alam nyo mga ka-streetwise, no, yung medyo nakakatuwa lang kasi dito, parang nakakakuha po ng idea ngayon yung Amerika at yung ibang bansa sa ginagawa pong strategy po ng Pilipinas. Kasi, di ba, alam naman po natin na kung makikipaglaban po tayo sa China ng arm to arm, di ba, ng pwersa sa pwersa, ay hindi po talaga tayo mananalo dito. So ang ginawa po ng ating presidente at ng ating gobyerno, ang ginawa nila is nilabanan natin yung China sa pamamagitan po ng information. Parang information war po yung nangyari dito eh. At mga kababayan, di ba, dati hindi naman po naglalabas po ng mga videos yung Amerika po na yan tungkol dyan. Ngayon po is naglalabas na rin po sila. Para rin makakuha din po ng simpatsya sa ibang bansa. Which is, di ba, psychological warfare yan eh. So ngayon, abangan po natin kung ano po yung sasabihin dito ng China at saka ng presidente po ng Amerika na si Joe Biden. And then mga kababayan, so ito lang mga ka-streetwise, no? Siguro alam naman po natin na medyo nag-escalate na nga po yung tension po dyan sa West Philippine Sea. Okay? So ito, no, aminin man natin o hindi at kailangan natin itong tanggapin na kailangan na po talaga maghanda ng Pilipinas kung ano man mangyari. Well, mga ka-streetwise, ako, ayoko naman po talagang magkagera. Siguro, sino ba naman tao ang gustong magkagera? Diba? Kahit China at Amerika, ayaw din po mangyari yan. At sana po ay maayos po ito. Pero syempre mga ka-streetwise, kailangan po talaga maging strategic po ng gobyerno natin. At ang ginawa nga po ni PBBM ngayon ay sinabihan niya na po yung mga sundalo natin na maghanda na. Okay? So ito mga kababayan, panoorin na lang po natin itong sinabi nga po ni PBBM kanina. Dito po sa mga bagong promote ng mga sundalong Pilipino. Okay? On this at the outset, in light of the continuing changes and emerging developments in our nation's evolving security landscape, your new positions and ranks shall place you at the forefront, both familiar and new and novel defense and security challenges that we now face. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. Yan, actually mahaba yung speech po na yan, iniklaan ko na lang kasi ang gusto ko lang kasi ipunto dito mga ka-streetwise. Well, itong mga sundalo po kasi natin ay trained po talaga yan for the worst case scenario po na pwedeng mangyari po sa Pilipinas. So, syempre, ang gusto ko lang pong iparating po dito, well, sana po, no, mabigyan po natin sila ng encouragement kahit papano man lang. 'Di ba? Huwag po natin gagayahin yung mga ibang mga Pilipino na pro-China na katulad nga po nila Sasot, nila Mark Lopez, 'di ba? Si Mark Lopez tinawag panduwag yung mga sundalo eh. Hindi ko talaga makalimutan 'yun eh. 'Di ba? Si Harry Roque, 'di ba? Basta yung mga pro-China po na 'yan, tayo po bilang isang mamamayang Pilipino at nasa matinong pag-iisip, ang ibigay po natin sa mga sundalo po natin ay encouragement. Huwag po discouragement tulad nga po na ginagawa ni Harry Roque. Ako talaga napipikon na talaga ako kay Harry Roque. Siguro pagkatapos ko mag-shoot dito, baka gawan ko siya ng content ulit kasi nga sobrang katangahan na po yung talagang pinapalabas nga po ni Harry Roque. Kahit naman po nasabihin po natin na talagang sa ngayon ay wala po tayong laban sa China, pero ang nakakatuwa po kasi dito ay may mga sundalo po tayong handang ibuwis po ang buhay para po sa soberanya po natin. So syempre alam naman po natin yung motto ng mga sundalo. Bago makarating po yung mga China po na yan, dapat sila muna yung aharap. Kaya dapat encouragement po ang binibigay natin. Yan.
Pero ako naniniwala naman ako na na hindi magkakagyera. Naniniwala pa rin po ako diyan. Malamang tataas pa yung tension, pero yung talagang 'di ba, yung talagang walang tigil na putukan mukhang hindi naman siguro mangyayari. Okay. So yun lang po mga ka-streetwise na. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ng China ngayon? Na kunwari, kaibigan, pero yung ginagawa naman ng kanilang sundalo ay iba. Di ba? Kaya nga sabi ko nga dito, ulitin ko lang, para po tayo nakikipag-usap sa sinto-sinto. Yung China government hindi yung mga tao, kasi yung mga tao nila is nakikinig lang po yan sa propaganda ng gobyerno nila. Okay? Hindi po katulad natin na tayo po ay free po tayo eh. Di ba? Pwede tayong maniwala sa China, pwedeng hindi. Pero syempre mga kababayan, kailangan po natin maging responsable po sa mga opinion po natin. Okay? So yun lang po mga kababayan. So pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.